Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? So, we've all heard this line before. Simpleng phrase lang ito from a childhood fairy tale, yet in today's world, it carries a much deeper meaning. In an age of filters, beauty standards, and social media perfection, the mirror has become more than just a reflection. It's a battlefield. But what happens when the image staring back at you feels distorted, flawed, and impossible to accept? So, welcome to Psych Love, where we dive into the realities of body dysmorphic disorder, also known as BDD. This mental health condition goes far beyond beauty standards, securities. It's an obsessive focus on perceived imperfection, often fueled by the pressure of society, technology, and most of the time, culture. From the history ng DDD to its impact in the Philippines, we'll break down the myths, the science, and the voices of those who experience it firsthand. So guys, I'll leave you with this question na magiging common theme natin all throughout this podcast. So, is the mirror lying to us, or we have been conditioned to see ourselves through distorted lens? Let's find out together. So stay tuned as we uncover the truth behind BDD, because sometimes the fairest of them all isn't who we expect. So guys, question. Question muna, saan ba nagsimula yung body dysmorphia or BDD? Like, ano yung kwento behind it? Ayun, so body dysmorphic disorder or BDD, matagal na siyang na-identify since 1891 pa. Nung una describe to ni Italian psychiatrist Enrico Morselli bilang dysmorphophobia. Napansin niya na merong taong sobrang obsessed sa mga perceived flaws niya physically. Kahit halos wala naman talaga or sobrang liit lang ng issue. Dahil dito, nagkaroon sila ng compulsive behaviors tulad ng madalas na pagtingin sa salamin at matinding distress kapag hindi sila nakatanggap ng reassurance mula sa iba. Yung term na dysmorphia, galing siya sa Greek words na ibig sabihin ay ugliness at misshapeness. Interestingly, ang origin nito ay isang kwento ni Herodotus entitled Histories. Tungkol siya sa isang ugly Spartan child na naging maganda matapos siyang hawakan ng isang mysterious na babae. So, ayun, according sa Body Dysmorphic Disorder Foundation noong 2024, noong early 20th century daw, may isang French psychiatrist, si Pierre Janet, na nag-expand ng idea ni Marcelli. May na-document siyang kaso ng isang babae na convinced na meron siyang bigote, kahit wala naman talaga. Inisip ni Janet na ito ay bahagi ng obsessive-compulsive neurosis, kung saan malaki ang role ng shame at anxiety. Around this time din, sina Freud at Ruth Brunswick nag-aaral ng kaso ni Sergei Pankevich, aka Wolfman, na sobrang obsessed sa ilong niya. Ayon kay Freud, may mas malalim itong connection sa unconscious context, lalo na sa sexual identity. Dahil dito, matagal ding tingin sa BDD ay isang disorder na may ugat sa childhood trauma at psychosexual development. Kaso, kahit may ganitong studies na, hindi pa rin widely recognized yung BDD. Hanggang noong 1980, finally naisama to sa DSM-3 bilang dysmorphophobia. Then by 1987, pinalitan to ng body dysmorphic disorder sa DSM-3R. Kasi na-realize sa mga experts na hindi lang to simpleng phobia. May kasamang obsessive thoughts at compulsive behaviors tungkol sa body image. Ayon sa research, nasa 0.5% hanggang 3.2% ng population ang may BDD. Pero dati, may findings na 0.7 lang. So sa totoo lang, baka mas mataas pa to kasi maraming tao ang hindi nagpapatingin or nagpapadiagnose dahil sa stigma. Then, over the years, from being an obscure psychiatric condition, BDD is now widely recognized bilang isang mental health disorder na may halong obsessive-compulsive at psychological factors. Pero ngayon, malaki pa rin ang influence ng culture sa kung paano ito titingnan at ginagamot. So, habang patuloy na naging globalized ang beauty standards dahil sa media, mas lalo naging importante pag-aralan ang cultural and societal factors ng BDD para mas may improve ang diagnosis, treatment, at support sa mga taong may gantong condition. Yan lang. I see. Grabe pala yung history ng body dysmorphia, Like, it's a testament how deeply rooted our struggles with self-image have been. Like, from Marcelli's early observation hanggang sa psychoanalytic theories ni Freud, it's clear na yung BDD isn't just a modern issue. It's a long-standing psychological battle that has been evolved alongside society's shifting beauty standards. Pero like, in a specific area, like economically, ano ba yung impact nun or like, ano yung naging, kumbaga, thing na nag-influence sa body dysmorphia? So, thank you, Lay. Let's talk about naman sa economic effect ng body dysmorphia. So, the way we think about our body is actually influenced by capitalism and racism. Since we are bombarded with marketing ads, mga unrealistic marketing ads, and also yung mga nasa billboard na nakadisplay sa mga buildings, mapapansin natin na they are focusing on Eurocentric beauty. Makikita natin na most of these models are payat, matatangkad sila, maliliit yung mukha nila, and also yung mga clothes na ginagamit nila are expensive.
since we are exposed sa standard na sinet ng ating society, nagkakaroon tayo ng pressure na since nakikita natin yung mga models na yung payat nila, ang ganda ng mga suot nila, so dapat maging ganun din ako. So ang gagawin nila is gagastos sila ng sobrang laking pera, even mga salary nila or savings nila gagamitin nila just to be like this model na nakikita nila sa mga magazine, which can lead to body dysmorphia and fat phobia or fear of gaining weight. Dahil nga sa mga influence ng mga celebrity na mga nagpo-promote ng mga weight loss product, na meron pa yung mga coffee, meron coffee dun sa mga kumari sa TikTok, ganun. Yung coffee, meron siya, contain siya ng collagen, ganun. And also, weight loss product siya. Kumbaga, hindi ka lang mababawasan ng timbang, puputi ka pa. So, since nakita mo yung celebrity na yun na sa tingin mo, ang ganda na niya, ang sexy niya, ganun. So, para sa'yo, feeling mo, yung body proportion mo is not normal. So, ang gagawin mo, bibilihin mo yun, yung mga weight loss product na pinopromote nung celebrity na yun. And yung weight loss industry, actually, they make a ton of money dun sa mga marketing strategy na ginagawa nila, which is according sa global weight loss industry, kumikita sila ng humigit kumulang $586 billion, which is sobrang laki nun, diba? And yung mga company na part ng system na to actually makes us feel na dapat mag-focus ka lang sa na i-fix yung imperfection mo, kasi kapag bumili ng mga products na to, kikita kami ng mas malaki and tatanggalin mo na sa'yo na mas importante yung i-fix ko yung sarili ko kaysa yung pagbigyan ko ng pansin yung mga primary needs ko. Okay naman yung perspective na pag-e-enhance ng sarili natin, especially kung magbubuo siya ng confidence natin, pero nagiging disadvantage kasi siya, especially kung nagkakaroon tayo ng unsatisfactory kapag, for example, nagkaroon ka ng mga cosmetic procedure, tapos feel mo hindi ka satisfied, ganun. So, gagawin mo, gagastos ka pa ng mas malaking pampera kasi nga feel mo, hindi pa enough yung ginawa mong. Unfortunately, sa mga company, yung insecurity natin is appropriate para sa kanila. Mas maraming tao yung makikita nila yung sarili na they are imperfect. Mas lumalaki or mas nag-grow yung market sa mga beauty and fashion industry. And unfortunately, nag-i-increase din yung case ng body dysmorphia. Ayan. So, ayun nga, like what I said, I couldn't agree more kasi nga, yung mga big companies, kinakapitalize nila yung insecurities ng tao. Like, niturn nila yung mga insecurities into billion-dollar industry mula sa beauty products hanggang sa cosmetic procedures. Kumikita yung mga kumpanya dahil takot sila or takot na nating hindi maging sapat or hindi maging maganda. Kaya naman paulit-ulit tayong naiipit sa cycle ng self-doubt at walang katapusang paggastos. Pero like, in like culture, what about it in culture? Ano ba yung impact ng culture sa body dysmorphia? So, ayan. Hey guys! Alam niyo ba na yung standard ng beauty na makikita natin sa online, sa TV, sa ads, ay hindi lang basta trend. May mas malalim na impact yan sa mental health natin. So today, pag-uusapan natin paano nakaka-apekto yung cultural globalization sa body dysmorphia disorder at paano tayo nagiging vulnerable dito. So, ano nga ba yung cultural globalization? Basically, ito yung mabilisang pagkalat ng culture sa buong mundo dahil sa media, social platforms, and advertising. Meaning, kahit saan ka man, exposed ka din sa Western beauty standards, yung super slim bodies, toned abs, glass skin, and sharp jawline na parang yun lang ang ideal na maganda or gwapo. Dahil dito, nag-iiba ang perspective natin sa beauty. Kunwari, sa Asia at Latin America, dati mas okay lang na may fuller body types. Pero ngayon, marami nang nagiging conscious sa katawan nila kasi ini-impose ng media na mas maganda pagpayat. Kaya, ang daming nai-insecure, nagda-diet ng sobra, or worse is nanulunong sa extreme body modifications. And dahil sa cultural assimilation, nag-a-adapt tayo ng Western beauty ideals kahit hindi ito aligned sa traditional beauty standards natin. Alam niyo yung pressure na dapat mapantayan yung mga K-pop idols or Instagram influencer. Diba nakaka-stress yun? Kasi hindi naman realistic lahat ng nakikita natin online. Filtered, edited, at curated. Yan. And dahil sa social media filters at beauty trends, nagiging unrealistic ang expectations natin sa sarili nating katawan. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming dumadaan sa extreme dieting, cosmetic surgeries, or constant comparison para lang ma-achieve ang isang ideal look. So, ayun lang. Like, yeah, sobrang laki nga talaga ng role ng culture sa kung paano natin tignan yung sarili natin. Kasi like, di ba parang sa culture natin, Filipino culture, even though like,
naturally moreno or like toned talaga yung skin ng mga Pilipino. Pero like marami pa din talagang dahil sa western standards na global beauty standards and local tradition, nagkakaroon ng matinding pressure yung mga tao na sumunod. Kumbaga, makisabay sa trend. Kagaya nga nung nasabi ni Megan, yung pag-spread ng western ideals sa non-western societies ay lalo pang nag-i-intensify ng body dissatisfaction, proving that BDD isn't just personal but it's also deeply cultural. Or yun, so let's take a break for a while. So yan, magbabalik po ang Cyclub. So yan, so again guys, hi, we are back. So Twinkle has something to say. So somehow related din kasi siya sa technology, di ba? Nabanggit ni Megan kanina yung sa social media and such. Since yung technology kasi, di ba, everyday natin siyang ginagamit, so malaki na yung part ng technology natin ngayon. For example, yung social media nga, tapos meron din yung mga photo editing apps na nauuso na ngayon, na somehow naging big deal siya ngayon and naging part din siya ng cause ng BDD. Imagine, di ba? Sa TikTok, mag-i-scroll ka lang, tsaka sa Instagram mag-i-scroll ka lang. Tapos you're bombarded with all this perfect looking beauty. Mga videos, pictures na kala mo ang kikinis, ang perfect ng mga body, ay ang perfect nila. Bakit ako? Bakit gano'n? Parang from that, yung mga nakikita mo sa social media, hindi mo maiwasan i-compare yung sarili mo. Bakit sila ganito? Bakit ako, bakit sa akin hindi ganito yung skin ko? Bakit sila makikinis? Bakit ako hindi? And from that, according din sa mga studies, na nag-lead to sa people na mag-evaluate sa sarili nila at mas mag-ideal na parang ina-ideal nila yung mga something unrealistic na. Pero social media platforms talaga, tsaka yung mga photo editing apps, nag-create sila ng cultures ng insecurity tsaka mga impossible beauty standards na ang hirap takasan. Kaya mas lumalim lang yung body image issues and tapos inaano nila yung mga tao na mag-develop ng BDD. Kaya yung pressure ng social media tsaka unrealistic beauty standard, kino-combine pa sa stress of seeing oneself in video calls o yung mga nakikita natin, mga imperfections natin, mas nag-highlight to sa connection ng technology sa pag-develop ng BDD. Ang ganda nun, like the digital age has turned the mirror into a screen, one that distorts and compares and critiques us more than ever before. Pero like, question lang ulit, last na to, probably, I think. What about sa migration and urbanization? Ano yung ano nun sa body dysmorphia? Yan. So, yun nga, ang body dysmorphic disorder or BDD can affect or can influence migration and urbanization. So, sa migration, ang mga taong may BDD or yun nga, body dysmorphic disorder, pumupunta or tumitira sila sa mga lugar kung saan mas feel nila natanggap or accepted sila, and also kung saan hindi sila masyadong na-judge or napupuna. And yon, dahil kagaya nga yung kanina na, 'di ba, bawat places or bawat culture may iba't ibang beauty standards. So yung mga taong may BDD, tinitignan nila yon. And yung mga place or lugar kung saan mas, align or mas match yung kanilang views or perception doon sa standards ng lugar na pumunta, gano'n. And isa din sa factor ng migration is yung stigma sa mental health. So, ayun naman, alam naman natin na hindi pa lahat ng lugar or community is open sa usapin about mental health issues or mental health, gano'n. And yung mga taong may BDD or any other mental health problems or issues, mas gusto nilang tumira sa mga bansa or sa mga lugar or sa community kung saan mas open and mas supportive yung environment. And sa urbanization naman, malaki rin ang impact ng BDD dito. Since ang mga taong may BDD, madalas nilang iwasan or i-avoid yung mga social places, social events and mga public places. Kasi yun nga, sobrang sila, conscious sa kanilang looks, sa kanilang body, and sa kanilang appearance. And dahil din doon, nababawasan yung nalilimit or nababawasan yung kanilang galaw, and also nagkakos yun ng isolation. And yung obsessive behavior or habits nila tulad ng yung pagtingin ng mirror checking, ganun ba yun? Like, kina-check nila lagi yung sarili nila sa salamin every minute, every second, ganun. And also yung lagi nilang inaayos yung sarili nila, nagkakos ng difficulty para makipag-communicate or makipag-socialize sila sa ibang tao. And yun, dahil doon, ang BDD nga, nagkakos or nagdudulot siya ng cycle ng isolation and avoidance na sobrang nakaka-affect sa quality of life ng mga taong may BDD. Diba? Grabe, sobrang challenging talaga ng may BDD. Grabe talaga yung mga naging impact ng culture, ng technology, ng migration, tsaka ng economics sa BDD.
Pero marami pa ring mga tao na still think that having mental health issues ay parang you failed somehow, either personally or sa family. For example na lang sa bansa natin, yung mental health is a sensitive topic. Parang, since it's a sensitive topic, parang ang hirap sa mga tao na aminin na may sakit sila. Parang hirap din silang mag-seek ng help or ng treatment kasi worried sila na baka i-judge sila na, ay, failure yan, ay, baka nagpapaawa lang yan or something like, ay, papansin lang yan, gusto lang yan ng atensyon. Tsaka, it's not about the feelings. According nga sa study na yung people who face this kind of stigma are more likely to stop the treatment na tapos mas konti lang yung pag-ask nila ng help na nagre-resulta ng paglala ng mental issues nila. For example, yung sa simpleng pag-take mo lang ng, ay parang may mali sa akin. Hindi mo siya bino-voice out or like, ay baka or hindi mo siya, hindi ka nagsisik ng help sa iba hanggang sa mag-develop siya into something more serious like yung BDD nga. Especially ngayon sa mga young people na lumaki sa technology. So, super invested sila sa online life nila na it can develop body dysmorphia. Kaya, as the world becomes more connected because of the impact of globalization, yung social media and migration trends ay nagkakaroon ng malaking role sa pag-develop ng BDD among Filipinos. Kanwari, yung mga Pilipino ay mas na-expose sila sa mga body image sa mga ideal images sa social media na can make body image issue sa sarili nila na mas mag-worse. Parang mas lumala yung napi-feel nila or yung iniisip nila about sa sarili nila. Tapos, meron pang migration na nangyayari. Katulad nung kanina, kasi sinabi ni Mika na yung mga Filipinos, mga pupunta sa ibang bansa to migrate, syempre nagkakaroon sila ng social and cultural pressure that somehow affects sa paano nila i-see yung sarili nila. Kasi gusto nilang, dahil nga nag-migrate sila, parang nape-pressure sila na makisabay dun sa buhay nung sa bansa ng pinag-migrate nila. Ayun, thank you. Yun nga, parang yung impact ng body dysmorphia, it goes beyond personal struggles talaga. It's deeply influenced by culture, migration, and societal expectation na rin. Lalo pa lang dito pa lang sa Pilipinas, yung mental health stigma remains a challenge. And samahan pa ng global migration, kung saan yung beauty standards ay nag-shift and mas lalong nagiging complex yung tingin natin sa body dysmorphic disorder. And yung pressure din, dagdag natin yung pressure to conform, whether to Western ideals or cultural norms, shapes how individual perceives themselves, making an open discussion and mental health advocacy more important than ever. Kaya naman, to end our podcast, always remember na hindi salamin ang dapat magdikta ng ating halaga kung hindi yung kung paano natin nakikita at tinatanggap ang ating sarili. Because again, guys, self-love is the greatest love of all. So yun lamang, maraming salamat po. Ayun, thank you guys. Until the next. Thank you.